saan nagtatanong kayo kung may quick shifter ba and auto blip yung mga big bike na nagamit ko before, especially sa 450NK ko. Ang sagot ko lagi ay hindi. Clutchless shifting po o rev match yung tawag doon. At dito sa vlog na to, pag-usapan natin kung paano ko siya natutunan at kung bakit ko ginagawa. Bago tayo mag-start, share ko na lang ng kaisa-isa pa lamang na big bike na nahahawakan ko na merong quick shifter at auto blip ay yung Suzuki GSX-S 1000 ni Boss Dos J. At pinangalanan niya yung ASRock, means color blue. At doon natin matututunan yung quick shift at auto blip soon pag na-review na natin yung big bike na yun. Idea, ang quick shift at auto blip, kahit hindi mo na ibalik yung gas, both downshift and upshift, susungkitin at tatapakan mo na lang yung cambio. At ang ganda ng tunog nun kesa sa e-clutch. Ang e-clutch naman ay galing sa Honda, kung saan may mode na pwedeng hindi ka na gumamit ng clutch at any RPM. Kahit nga nakahinto at arangkada, kahit hindi ka na mag-clutch, para ka nang naka-automatic. And ngayon, kung wala palang quick shift at auto blip ang karamihan sa mga big bike na nagamit ko before, paano ko yun nagagawa? What's up and good day! Papunta tayo ngayon ng CLC Moto Shop para ipatingin yung alignment ng manibela ni 450NK. At mag-ask na rin tayo about sa ibang bagay patungkol sa big bike. Katulad na lamang ng opinion nila pagdating sa pagpe-perform ng clutchless shifting o rev match, kung okay lang ba to. Bali ganito ko yun ginagawa. Actually, nakikita nyo na to sa mga vlog natin. Lagi ko itong ginagawa pag aarangkada. At ganyan po ang itsura nun pag ginagawa. Mabilis lang siya, no? At sa downshift naman po, rev match kung tawagin nila. Ganyan po yung tunog niya. Ang ganda, diba? Pero pinaka-safe sa downshift kung galing kayo ng 6th gear, hanggang 2nd gear lang kayo mag-downshift. Sa upshift, from 1st gear kahit hanggang 6th gear, okay lang. Bago ko ituro kung paano to gawin, may nagtanong sa akin kung safe ba to. Yes, if done properly. Kung hindi pipilitin at pumapasok naman ng kusa yung gear shift nyo, okay yun. Mararamdaman nyo yun pag tama yung timing nyo, ang daling sungkitin ng gear pababa at pataas na para lang kayo nag-clutch din. Mas makakatipid pa kayo sa clutch nito kasi hindi na kayo pipigahan ng clutch. Sakto na agad pag sungkit nyo at pag soli nyo ng gas, nakapag-cambio na kayo. Sabay na sabay lang po yun, no? Mabilis lang. Papasok na yung cambio nyo. At speaking of mabilis, gagawin nyo lang to pag mabilis ang takbo nyo o maganda yung arangkada nyo at nasa tamang RPM kayo. Huwag nyo itong gagawin pag mabagal ang takbo nyo. For example, nasa traffic kayo at baka doon nga masira ang motor nyo dahil magiging makatok yun at malundag yung motor. Kakadyot-kadyot kayo nun. At sa ibang big bike, hindi mo talaga siya masusungkit o matatapakan. Nataon lang na may katulad ni 450NK na ang ganda ng sleeper clutch na parang may e-clutch. Pag mabagal lang ang takbo, tinry ko siyang laro-laruin.
walang balik ng gas, umaangat yung gear. Tinry ko lang para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung sleeper clutch ni 450NK compare sa ibang big bike at sa mga motor na walang sleeper clutch. Ang pinagkaiba nga pala ng quick shift auto blip sa e-clutch ay walang tunog ang e-clutch at medyo delay. Yung quick shift, grabe, ang ganda ng tunog nun. Ito yung sample. Mamaya tuturo ko na sa inyo tong rev match or clutchless shifting natin after natin sa CLC. Bisa nakikita nyo, no? Nagka-clutch pa rin ako pag alam kong wala sa timing yung arangkada. Saka yung rev match, yung sabi ko nga magdadagdag tayo ng clutch para maganda yung pasok ng downshift natin. At ngayon nasasagad ko na ng hanggang first gear yung downshift natin. Hindi na ako kumakadyot doon kasi ginagamit ako na ng clutch. Laking bagay, ganda ng tunog pagka ganun yung downshift no? May putok, bam! Ganun naman po mag clutch pagka hindi kayo magka clutchless. Walang tunog no? Downshift meron ba? Ganda. Isa pa, clutchless. Sarap ng tunog no? Grabe. Parang ganun kasi yung character ng quick shift may tunog hindi yung pag nagcambio ka ganito yung tunog. Parang walang something. Ay no, may ganun, may slide ng clutch. Kaya maganda rin matutunan tong quick shift or clutchless shifting kasi napapaganda niya talaga yung shifting natin Okay, first time ko lang makakapunta dito sa CLC. Ay, magandang hapon po. Saan po yung paggawa ng motor dito? Okay, thank you po. Saan? May makikita po kayong board doon. Thank you. We're here na sa CLC. Wala yata masyadong tao. Long time no? Siko, naalala mo pa ako. Dito hindi natin makikita Dito kitang kita. Ganyan yung feeling. Kitang kita mo dito pag dito ka nag-base sa linya na to. Saka sa susi. Nakaganyan siya. Pwede mo siya i-test ride ngayon. Pagka nakatayo, walang problema. Sige, sige. Ingat. Holiday nila ngayon. Maraming salamat dahil pinapunta niya pa rin ako para at least tignan lang yung motor kung di man magagawa no. Uy, CVR 650R. Nakakatuwa naman. Sarap na may ganito kalaking garahe no. Saka may ganyang space. Baka naging mekaniko din ako. Joke lang. Siyempre mahirap din naman maging mekaniko. Di natin masabi basta-basta. Pero ang sarap sa feeling na meron kang space para linisin yung mga motor mo. Uy, mga motor. Dami naman. Kita lang talaga na paleng dito, no? Nagwawabol ka? Sa 177. Oo. Pero nung stock tire pa siya, kaya 183 plus. Sa takbo siguro, okay. Oo, sa takbo okay. Sa manibela, pag nakaganyan ako, parang konting-konting nakapaling. Sa dami ng ginawa namin dito, meron talagang mga paling. Diba? Galing factory. Galing factory. Meron talagang mga paling yung ganito. Pinapatuwid lang sa amin. Yun, itutuwid namin yung milyahe lang. Pero yung... Ito, mahirap na. Itong pinaka-port na to. Komplikado na Wala na to. Oo. Baka sa form na lang din ng bakal. Factory na yan.
So okay tayo dito. Okay yan. Kasi ginamit ko, nagbibitaw kamay ako. Nag-80 ako, bitaw kamay ako ganyan. Wala naman. Eto, nung maluwag to, nung yung niluwag mo, ba't maluwag? Oo, luwag agad. Hindi, kasi plastic yung inaano nito. Okay. Hindi naman siya malalaglag eh. Sa clutchless shifting, bad ba or good? Ano, pagka magkakabit ka ng quick shift? Hindi, yung habit na hindi na ako nagka-clutch basta tama yung gawa ko nung balik ng gas, cambio, Yung tawag dito, yung rev match. nire-rev mo. Okay lang naman. Okay lang naman. Ang masama lang, nasa traffic ka. Imbis na mag-neutral ka, nakapiga ka lang na ganyan. Di ba? Ang tagal. Oo, kunyari. Palusong na ganyan, palusong. Ang gagawin mo, imbis na magre-rev kang ganun, ika-clutch mo ganyan. Tapos preno lang. Preno, yan. Yun, mabilis makasunog ng lining yun. Pero yung rev matching, wala. Okay lang yun. Mas maganda, bili ka ng quick shifter. Nagkabit kami ng quick shifter dito nakaraan. Ganda, sarap kami. Nice. May tunog din? May tunog din? Oo. Yeah, pag quick shift, parang may putok yun. Oo, bumuputok. Sheesh. Pero smooth yung kada pasok ng cambio, smooth. Kala mo di ka nag-cambio. Nice. Paalis na tayo now ng CLC Motoshop. Maraming salamat po. Ngayon, tuturo ko na kung paano ko natutunan mag-rev match or mag-clutchless shifting. Nasakto po kasi noon, kahit nung baguhan pa lang ako sa big bike, dahil mabilis po ako mag-shift ng gears, is that kusa na siyang nangyari sa kamay ko. Dahil gusto ko po sa big bike, mabilis yung arangkada. Sumasabay yung pagkambyo ko at pagsoli ko ng gas na parang automatic instinct na. Kaya sa katagalan ng biyahe ko noon, hindi ko namamalayan, hindi na pala ako nakakapag-clutch. Lalo na pag ang ganda ng arangkada, galing sa hinto. Pero ulitin ko lang, pag mabagal, nagka-clutch ako ulit, lalo na sa mga traffic. Hindi siya advisable gawin na mabagal ang takbo dahil nga lulundag-lundag at kakatok ang inyong gearbox. At neto lang din, inaral ko na ng mas mabuti yung paggamit netong clutchless shifting. At based on my research, okay lang talaga na gawin nyo to. Lalo na kung kusa ng ginagawa ng kamay nyo. At mapapanood nyo yung paliwanag na yon kay Motorcyclist Magazine. Ito po yung video sa taas. Nasasabihin niya sa inyo kung bakit okay lang ang hindi gumamit ng clutch. Okay, turo natin ulit. Una, balik nyo yung gas, tapos sungkit agad ng upshift. Sabay na sabay. Mas madali mag-clutchless shifting pag upshift. Kaya late ko na natutunan yung downshift kasi medyo mas mahirap yon. Tapos sa downshift, nung natutunan ko na, ganun pa din pero piga na, hindi na soli. Kasabay ng pagtapak. Sabay na sabay lang ulit, pabilis lang. Pero dapat kabisado nyo na rin ang speed ng bawat gears nyo. Pinaka-safe, hanggang second gear lang kayo mag-downshift. Lalo na kung beginner pa lang kayo na sinusubukan tong rev match or clutchless shifting. Kasi pagka pinaabot nyo yan ng first gear, sub-sub kayo dyan at baka mag-miss gear lang kayo na mapunta lang sa neutral. Ito pa po ang isang mas malinaw na demo. Paano natin gagawin yun? So, nakasanayan natin is ganito. Nakapiga, clutch, ganyan. Ang bagal, no? Parang sa sasakyan. Yes, ganyan po pag traffic. Pero pag moving na kayo, at least sabihin natin 80-60 yung takbo nyo. Kailangan ganito na lang yung clutch nyo. Huwag nang sagad, ganito na lang. Para pag binalik nyo, yan ang proper na pag-shift ng gear at pagda-downshift. Ngayon, sa clutchless, hindi na natin gagamitin yung clutch. I-rev match natin. Pagka nag-shift tayo ng gear, habang nakagas tayo, sole, sabay upshift, sabay balik para ma-maintain nyo yung momentum. Pag ginawa nyo yun na mabilis, ganito yung itsura nun. Pag sobrang hataw at ang taas ng RPM, sagad. Pagka saktong RPM lang, kahit ganyan lang, napapasok ko yun. Maganda kasi yung sleeper clutch ni 450 NK.
pero pag hataw na hataw, talagang balik kung balik eh. Para masakto yung hihingin niyang space para makapag-shift pagka sinulian nyo ng gas. Pag upshift, puro ganyan. The moment na bumalik yung kamay nyo, doon nyo susungkitin yung upshift. Tapos balik nyo na rin agad pag pumasok na. Mararamdaman nyo yung pag sinungkit nyo yung upshift, kusa na rin papasok eh. Ngayon sa downshift, baliktad. Kung sa upshift, pasuli. Sa downshift naman, gagalitin natin yung makina, bibigyan natin ng RPM, sabay tapak. Ganyan o, downshift, downshift, downshift. Sa upshift naman, upshift, upshift, upshift. Sa downshift, medyo tricky pagka hindi pumapasok, hindi nyo kabisado yung RPM ng motor. Konting ganito. Yun lang, half lang yun guys ha. Actually wala pa nga sa kalahati yun eh. Basta maramdaman nyo lang yung biting point, ganun lang. Tasabay nyo rito. Tasabay tapak. Downshift na yan, downshift na yan, rev match na yan. Hanggang sa kaya nyo ng ganyan na. Yun, sana naintindihan nyo mabuti. Kung gusto nyo po ng second opinion about dito sa clutchless shifting or rev match, try nyo po panoorin si JMSP at may mga vlogs din po siya doon, nakita tayo pag nagra-rides kami. And then si LJ Galang, na malinaw niya din tinuro ito. Subscribe po kayo sa kanila at nang mas matutunan nyo pa po ito ng mabuti. Sana yung may natutunan kayo sa pagtuturo ko nitong rev match or clutchless shifting. Yung iba po sa mga na-curious lang panoorin to, hindi po kayo obligado na gawin yun. Kung nakasanayan nyo na po na mag-clutch, ginawa naman talaga yan para dyan. At ako rin naman po ay nagka-clutch pa rin dahil kailangan po, lalo na pag traffic or mabagal ang takbo. Pero kung ganado po kayo sa arangkada ng big bike nyo, magagamit nyo po tong rev match or clutchless shifting, lalo na sa upshift. Ang ganda po pakinggan ng shifting nyo. Salamat sa mga umaabot sa dulo ng vlogs natin. At sana'y masaya kayo na na-featured kayo ulit dito sa content natin. Sa mga bago lang sa channel ko na Motowell, you can help me by liking this video and subscribe na rin kayo para makasubaybay kayo sa mga susunod pang uploads. Muli, mag-enjoy tayo sa mga rides at matuto sa mga reviews. See you on the next vlog.